basta tama. Kampi-kampi tayo. Boss kita with Colonel Busita. Isang ligtas at diretsong araw po sa ating lahat, mga kapatid. Ito ang Boss Kita podcast ng inyong lingkod, Colonel Busita. Hindi lamang ito basta kwentuhan. Ito po ay serbisyo publiko na may prinsipyo at paninindigan. Ilalantad natin dito ang katotohanan sa kalsada, batas at sistema. Walang paligoy-ligoy at higit sa lahat, walang pinipili at walang kinikilingan. Ang nais natin sa podcast na ito ay maging boses ng masa, ng mga motorista at ng bawat Pilipino. Tayo po ay parang magkukwentuhan lamang habang nagkakape. Pero sana ay may makuha tayong malinaw at patas na impormasyon na may kinalaman sa ating lahat bilang mga Pilipino sa bawat pagtatapos ng ating programa. Sa bawat Pilipino, motorista ka man, commuter o simpleng mamamayan, para po ito sa inyo. Dahil ang maling sistema, kung hindi natin papansinin at ating pababayaan, mananatili lamang ito at tayo ring mga Pilipino ang kawaawa at magdudusa. Alam niyo po, nung pulis pa lamang ako, marami ng kritiko, marami ng mga leaders ng iba't ibang organization, maraming mga riders, pero kung titingnan ko po ang numbers nila, napakaliit na porsyento lamang. At sinasabi nila na itong aking ginagawa ay ako daw ang tagapagtanggol ng mga kamote riders. Naunawaan ko po sila. Bakit po? Sinasabi nila yan sapagkat hindi nila nalalaman ang tamang pagpapatupad ng batas. So dahil hindi nila alam ang tamang pagpapatupad ng batas, akala nila kapag ipinagtanggol ko ang rider, kahit na ito ay walang paglabag, talaga ang nagiging impression nila, tagapagtanggol ako ng kamote riders. Ano po? Pero nandyan naman po ang mga pinopost natin sa Facebook, lantad naman sa publiko ang ating mga ginagawa. Wala po tayong ipinagtatanggol na kamote rider o kamote na motorista. Yan po ay totoo. At hindi naman tayo pwedeng magsinungaling. Hindi po natin ipinagtatanggol ang kamote rider o ang sino mang motorista na may paglabag. Kahit po kapamilya ko, kahit kapatid ko, kahit pamangkin ko, kahit kumpare ko, hindi ko po ipinagtatanggol yan. Ang ipinagtatanggol lamang po natin, ang mga rider, ang mga driver, ang mga motorista, at iba pa nating mga kababayan na pinaniniwalaan natin na nabibiktima ng pang-api at pang-abuso ng ilang mga tagapagpatupad ng batas. Pag malinaw po yan, hindi natin pinagtatanggol ang motorista na may paglabag sa batas. Hindi po ako nag-aalala sa mga kritiko na nagsasabi na lumalakas ang loob ng mga rider dahil sa aking ginagawang pagtatanggol. Bakit po? Simple lang, matatalino ang ating mga kababayan at hindi lahat isasang-ayon sa atin, pero ang mahalaga po sa atin, alam natin ang ginagawa natin ay tama. Kaya hindi po natin pinapansin ang mga kritiko na sinasabi na tagapagtanggol tayo at lumalakas ang loob ng mga kamote or ng mga violators. Hindi po tayo nag-aalala dyan. As long as na alam natin ang ating ginagawa ay tama. Ulitin ko po, ang mga nagsasabi na tagapagtanggol si Colonel Busita ng mga kamote riders, sila po yung mga hindi nauunawaan ang batas. Kaya po ang paningin nila, ang pananaw nila, kapag ipinagtanggol ni Colonel Busita, pinapalaki natin ang ulo ng rider o ng driver. Ang gusto lamang po natin, ulit-ulitin natin, ipagtanggol at proteksyonan ang mga riders, ang mga drivers na may disiplina at marunong sumunod sa batas. Sa mga nagtatanong po, saan ba nagsimula itong advokasya ni Colonel Busita? Diretsahang sagot po. Itong ating advokasya ay may personal na relasyon sa buhay ni Colonel Busita. Ano po yon? Bata pa lamang po si Colonel Busita, nasaksihan na po ang diskriminasyon sa pagitan ng mahihirap at mayayaman.
sa mahirap na pamilya kapag nagsumbong ka sa pulis, dedma. Kapag mayaman, sinasaluduhan. Kaya po, nagkaroon tayo ng advokasya at alam din po natin na sa bawat pamilya kapag namatay ang tatay o nanay, lalo na po sa ordinaryong pamilya, tunay na tunay po, miserable ang magiging pamumuhay ng naulilang pamilya. So, ibig sabihin po, itong ating advokasya ay nagsimula doon sa paniniwala na mahalaga ang buhay ng bawat tatay, ng bawat nanay. Hindi lamang po yun, mahalaga din ang buhay ng ating mga kababayan. Pero higit natin binibigyan ng pansin itong kaligtasan ng mga motorista, partikular ang mga tatay at mga nanay. Ibig sabihin po, ito ay tunay na pagmamalasakit, tunay na pagmamahal. Walang kaplastikan. Kasi nga po, sinasabi ko, kung itong ginagawa ni Colonel Busita ay pagkukunwari at kaplastikan lamang, ang pagkukunwari at pagiging plastic, madaling gawin yan po sa maikling panahon. 1 week, 1 month, 2 months. Pero kung taon ang binibilang, hindi na po yan plastic. Yan ay totoo. Ang ating pong advokasya ay totoo at hindi drama. Yung mga content creators po, yung mga vloggers na involved o ginagawa din, yung kapareho nating ginagawa, para sa akin po, malaki ang naitutulong nila para sa riding community at para sa ating mga kababayan. Bakit po? Na-expose nila yung mga katiwalian, na-expose nila yung mga tama at mali na ginagawa ng mga nanunungkulan sa ating pamahalaan. Kaya napakalaki po ang kanilang contribution para masakal ang mga katiwalian at pang-abuso. Sumasaludo po tayo sa kanila. Dahil kung may mali naman sila, mulat ang taong bayan, kino-question at hindi rin umuobra ang maling ginagawa ng iba. Kaya overall, talagang nakakatulong po sila para magkaroon ng pagbabago. Patungkol naman po doon sa kumikita sila sa ginagawang mga contents. Alam niyo po, yung mga vloggers, mga content creators, makikita mo may mabubuti sa mga yan eh. At higit na marami ang mabuti sa kanila. Na talagang sila ay may pag-ibig sa kapwa at itinataguyod nila ang kaligtasan, protection, at pagmamalasakit sa marami nating mga kababayan, lalo na doon sa mahihirap. Pero doon naman sa iba na nagsasamantala, na exploit yung mahihirap at ginagamit lamang para kumita, magpasikat, at makinabang ng personal pero may pinipili at may kinikilingan, yun naman po ay nakikita ng taong bayan. Yung mga nagkukunwari na talagang ang interest lamang ay kumita ng pera. Ganun pa man, wala po tayong masasabi against them kasi ginagawa nila yon, gusto nila yon. At kung ano man ang mali nilang ginagawa, yan naman po ay nakikita ng taong bayan. Sa mga kapatid natin, mga boss natin, na mga content creators, mga vloggers, sa mga gumagawa ng tama at naglilingkod sa ating kapwa, sa ngalan po ng RSAP, kami po ay sumasaludo sa inyo. Doon naman sa mga content creators, mga vloggers na ginagawang negosyo ang kanilang content, magbago na po kayo. Huwag ninyong gawing negosyo dahil yan din po ang sisira sa inyo. Sayang naman. At alam po natin, sa bawat mali na ating ginagawa, yan po ay may katumbas na kaparusahan. Maaring hindi natin mararamdaman at hindi natin nakikita sa ngayon. Pero ewan ko po, maaring sasang-ayon sa akin ng iba. Ako'y naniniwala, talagang may karma. Ang paggawa ng masama sa iba ay talagang may karampatang karma. Isa na po dito yung mga sangkot sa flood control projects. Ano po, matagal nilang nailihim at naitago ang mga ito. Pero lumabas din at ngayon sila iniimbestigahan. Ang nakakalungkot dito, yung kanilang pamilya na masasabi nating inosente at walang kinalaman, sila po ay nadadamay. In other words, magsikap, walang perpektong tao, pero magsikap po tayo na maging mabuti sa ating kapwa at sa lahat ng ating mga kababayan. Totoo po yan, may mga nagsasabi na ginamit ni Colonel Busita ang riding community para pumasok sa politika. Mali at hindi tama na banggitin ang Panginoon nating Diyos sa walang kapararakan. Pero alam po ng Panginoon nating Diyos, hindi binalak ni Colonel Busita na pumasok sa politika.
Bakit po pumasok sa politika si Colonel Busita? Na-realize ko po si Colonel Busita may hangganan ang lakas at ang buhay. Papaano na kung patay na si Colonel Busita? Sino na ang magtataguyod ng kaligtasan, road safety ng mga motorista? At sino na ang magtatanggol sa mga inaapi, inaabuso at nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas? Pumasok po tayo sa politika para magsulong ng mga batas na magtataguyod ng kaligtasan at proteksyon ng mga motorista, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabi po ninyo, sabi ng iba, naging congressman naman si Colonel Busita. Magandang katanungan po yan. Ano ang ginawa ni Colonel Busita? Hindi ko na po babanggitin yung iba't ibang mga accomplishment natin noong 19 Congress na tayo ay nasa Kongreso dahil mahabang kwento ito. Ang pag-usapan na lamang natin at banggitin, bakit nga ba kahit isang batas para sa mga motorista ay walang naipasa si Colonel Busita? Ngayon po, sa hindi nakakaalam, mahirap ang buhay politiko. Sa politika, kahit tama ka, pag marami ang kontrabida, walang mangyayari sa isinusulong mong batas. Yun po ang dinanas ni Colonel Busita. Sa politika, kampi-kampi. Paramihan ang kakampi. Kapag ang majority hindi mo kakampi, parang out ka. Maganda ang batas mo, pero hindi ka magtatagumpay. Now, bakit po tumakbo na senador si Colonel Busita? Kasi naniniwala po tayo na higit nating mapapagtagumpayan ang pagsusulong ng batas para sa mga kapatid nating motorista kung tayo ay senador. Kaya nagtangka tayo na maging senador. Pero ganun pa man, hindi tayo pinalad. Naniniwala po tayo hanggat maganda ang intention mo, maganda ang iyong hangarin, huwag kang susuko dahil totoo naman na may Diyos. Panapanahon lang yan. Kaya po, ganun pa man ang nangyari, patuloy pa rin po tayong nagsusulong ng ating advokasya dahil nababanggit ko po madalas ito. Hindi politika ang sisira sa advokasya ni Colonel Busita, ng aking pamilya at ng mga nagtitiwala sa ating advokasya. Tuloy-tuloy po ito dahil hindi ito drama, hindi ito pagkukunwari, para sa taong bayan ito. Bakit po sinasabi ko para sa taong bayan ito? Base po sa datos ng DOH, more than 12,000 Pilipino ang namamatay sa vehicular accidents every year. And more than 60% dito mga tatay, mga nanay. Ibig sabihin po, more or less 7,000 na tatay, nanay ang namamatay taon-taon mula sa hanay ng mga ordinaryong Pilipino. Ano po ang mabigat dito? Sa hindi nakakaalam o nakakalimot, sa isang pamilya kapag namatay ang tatay o nanay, partikular sa mga ordinaryong pamilya, masakit sabihin pero miserableng pamumuhay ang ating inaasahan para sa kanila. At kung patuloy na mabilis na dadami ang mga batang nauulila. By the way, ang pinag-uusapan po natin, libo-libo. Maraming bata ang nasisira ang buhay at kinabukasan. At kung hindi natin ito pipigilan, masakit ding sabihin, higit na tataas ang krimen sa ating bansa sa mga darating na panahon. Kaya si Colonel Busita po, ang aking pamilya at mga kasama sa advokasya ay hindi pwedeng maging mahina. Kailangan maging matatag at patuloy nating isusulong ang ating advokasya. Nasa posisyon man tayo, nasa politika man tayo o wala, patuloy po nating isusulong ang ating advokasya para sa mga kapatid nating motorista, para sa kanilang pamilya at para sa ating bayan. Ito pong ating podcast ay Boss Kita. Mula sa family name ko na Busita. Boss Kita. Bakit po? Simula nung maging sundalo po ako, naging pulis, naging congressman, hanggang ngayon, itinuturing ko po ang aking sarili na public servant. At ang totoo po niyan, kapag ikaw ay public servant, boss mo ang taong bayan. Kaya boss ko po kayo, boss kita, kapatid, mga boss. Boss kita, Bossita Podcast. Doon po sa nagtatanong, ano ba ang naging simula ng argumento o pagtatalo sa pag-ita ng opisyal ng MMDA at ni Colonel Busita kaugnay dito sa rider na nakatsinelas. Ang totoo po nito, hindi ang rider ang nakatsinelas dito sa ating pinag-uusapan.
Ang nakatsinelas po ay ang backrider, hindi po ang mismong driver o ang mismong rider. Kaya po, noong tumawag sa atin ang ating kapatid na rider at sinasabi na nahuli siya, tinikita ng MMDA enforcer dahil ang kanyang angkas ay nakatsinelas, agad-agad po natin itong inaksyonan, niresponde at kinausap natin ang enforcer na humuli sa nasabing rider. Ibig sabihin po nito, hindi naman natin kinukonsinte ang mali ng motorista. Lamang, ipinagtanggol po natin ang nasabing kapatid na rider dahil wala namang batas na nagsasabi na bawal mag-angkas ng nakatsinelas. Ulitin ko po, ang nakatsinelas ay backrider, hindi po ang rider mismo. At ito pong usaping ito ay masyadong humaba at naging mainit sapagkat itong naturang opisyal ng MMDA ay pinanigan po ng dating LTO chief, At hindi ko na po babanggitin ang kanyang pangalan dahil siya naman ay namayapa na. Ganon din, pinanigan din po siya ni Mr. Ben Tulfo at pinanigan din po siya ng isa sa mga lawyers ng MMDA. At maraming sumang-ayon doon sa naturang opisyal ng MMDA. Kaya masyadong naging mainit ito. Pero sa bandang huli, natigil po at natapos itong usaping ito sapagkat tama naman po ang panig ni Colonel Busita. Walang batas na nagsasabi na bawal mag-angkas ng nakatsinelas. At sabi pa nga po ng iba ay bakit daw kumokontra ako doon sa nasabing opisyal. Maganda po ang kanyang intention, hindi maitatanggi. Pero hindi pwedeng magpataw tayo ng parusa, umulta sa sino man dahil sa ating kagustuhan lamang. Dapat base sa batas, dapat base sa ordinansa. At sinasabi ng iba na mas ligtas daw kapag nakatsinelas. Kung talagang safety ang pag-uusapan po, talagang ang control ng motorsiklo ay nasa rider, nasa nagmamaneho. Bakit po? Okay. Halimbawa, ang angkas ay nakatsinelas. Kapag ito po ay natumba at kumalang sa gulong ng sasakyan, ang kanyang paa, walang silbi ang sapatos. Ibig sabihin po nito, talagang napakahalaga lamang po para sa mga rider, para sa nagmamaneho, para mas maging maganda ang kanyang pagmamaneho at mas maganda ang kanyang control dito sa minamaneho niyang motorsiklo. Alam niyo po, nasanay ako na pag ginawa ko, handa akong panindigan, handa akong panagutan kung may mali. Wala po akong pinagsisisihan. Basta ang alam ko, pag tama, kahit sino ka, ipagtatanggol kita. Doon po sa mga nagsasabi na si Colonel Busita ay palaaway, naghahanap ng mga kaaway, mali po yon. Dahil walang tao ang nasa normal na pag-iisip na gusto ng kaaway. Ako lamang po nasanay na kapag ang kapwa ko o ang sino man, especially yung mahirap nating mga kababayan na walang kakayang ipagtanggol ang sarili, nasanay po talaga ako na makipag-away para sa kanila. Wala po akong kinakatakutan. Ang mahalaga lamang po sa akin, kung ano ang tama, dapat yun ang ating panigan, yon ang dapat nating ipagtanggol. Kaya po, paglilinaw sa lahat, hindi ako naghahanap ng away, hindi ako mahilig sa away, hindi ako nang-aaway. Ang sa akin lamang po, ipagtanggol ang tama. Protektahan ang disiplinado at marunong sumunod sa batas. Bakit po natin ginagawa yan? Huwag naman po ninyong isipin na mayabang ako. Sino ba ang magtatanggol sa kanila? Wala naman. Kaya po natin ginagawa ito. At ngayon naman po, pumunta tayo sa madalas na itinatanong ng ating mga kapatid na motorista. Partikular po ang mga followers natin sa ating Facebook page. Colonel Busita, totoo po ba na ang mag-expire lamang ng lisensya at ng rehistro ng sasakyan ngayong April ang binibigyan ng LTO ng extension na 3 buwan? Paglilinaw po, hindi po. Ibig sabihin po, base sa lumabas ng memorandum ng LTO, kung ang iyo pong lisensya o ang rehistro ng iyong sasakyan, ganun din po yung mga may student permit,
at mga conductor's license. Kung ito po ay mag-expire ng April, binibigyan po kayo ng extension na 3 months. Ibig sabihin po, kung wala kayong kakayahan na mag-renew ngayong April, pwede kayong mag-renew hanggang May, June, July. Hanggang katapusan ng July. Kailan kayo pwedeng mahuli at mapagmulta? Starting August 1. Tanong, yun lamang po ba para sa mga April? Hindi po. Kung halimbawa, ang inyong lisensya o ang listo ng inyong sasakyan naman ay Mayo, maaari pa rin po kayong makatanggap ng 3 months extension ng validity. Ibig sabihin po, June, July, August. September 1st, kung hindi ma-renew ang inyong lisensya o ang inyong rehistro, kasama ang student permit at conductor's license, kayo po ay maaring hulihin. Paglilinaw po, ang ibig sabihin nito, habang hindi lumalabas ang panibagong announcement o memorandum ng LTO, wala po tayong dapat ipag-alala. Tuloy-tuloy po, binibigyan tayo ng 3 months extension para sa expiration ng ating lisensya at ng ating rehistro ng ating mga sasakyan. Para naman po sa mga pulis at mga enforcers, lalong-lalo na po sa mga enforcers ng mga lokal na pamahalaan, huwag po ninyong paulit-ulit na sinasabi na hindi kayo saklaw ng LTO. LTO po ang higit na may kapangyarihan patungkol sa lisensya at rehistro ng ating mga sasakyan. Ganun din po ang student permit and conductor's permit. Hindi pwede na mas mataas pa kayo sa LTO at inyo itong babaliwalain. Ngayon, siyempre po, wala naman tayo sa posisyon para diktahan at obligahin kayo na sumunod sa inilabas na memorandum ng LTO. Ang masasabi ko lamang po sa inyo, kung may reklamo ang motorista laban sa inyo, nandito po kami, ipagtatanggol namin sila sa legal na pamamaraan. Ang hiniling ko lamang po sa inyo, gawin po ninyo ang tama para maiwasan ang ating pag-aaway at hindi pagkakaunawaan. Huwag po ninyong kalilimutan, kayo po ay sinusweldohan ng taong bayan. Dapat kayong maglingkod ng tama at higit pa sa inaasahan sa inyo. Sa mga kapatid naman nating motorista, magsikap po tayo na sumunod sa batas. At kung may pagkakamali naman po ang pulis o ang enforcer sa ginawa nilang pagpapatupad ng batas o ng ordinansa laban sa inyo, tumawag lamang po kayo sa amin. Kami po ay bukas 24 oras para maglingkod sa inyo ng libre. Sa hindi pa po nakakalam, ang aming pong telephone numbers ay 0920-960-1999 at sa Globe naman po 0917-678-2016. Tawag lamang po kayo. Libre po ito. Wala kaming pinipili. Wala kaming kinikilingan. Sa mga kapatid nating motorista, alamin at sundin po natin ang batas para maiwasan ang paglaki ng ating problema. Basta tama, kampi-kampi po tayo. Yung mag-asawang rider, habang tumatakbo kami sa kahabaan ng Quezon Avenue, Quezon City, nakita namin with my staff na yung mag-asawang rider kasama yung anak. Ang driver, may helmet at naka-jacket. Ang kanyang asawa, may helmet at naka-jacket. Ang kawaawang bata, walang helmet, walang sombrero, walang jacket. So, dahil alam natin na napakapiligro niyan para sa bata, sinundan natin ang mag-asawang rider at nung makita natin na may maluwag na space at hindi tayo maka-obstruct sa ibang motorista, sinenyasan natin ang rider na tumabi. And ang kagandahan nito, kilala siguro ako ng rider kasi hindi siya na-confuse bakit siya pinapatabi. Tumabi siya at maayos kami nag-usap. At ipinaalala natin sa kanya na yung kanilang ginagawa ay mali. Maliban sa ito ay labag sa batas, napakapiligro ang buhay ng bata. Dahil alam mo kapag
motorsiklo ang minamaneho, kaunting problema lang, kaunting pagkakamali, pwedeng matumba ang motorsiklo. At kapag natumba ang motorsiklo, ligtas ang mag-asawa, nasa peligro ang buhay ng anak. At alam natin na wala namang tatay o nanay na gustong madisgrasya o maaksidente. Pero marami ang nakakalimot at nagbabaka sakali. Parang isinusugal ang buhay ng anak. Kaya sinita natin ito. Ang tanong, bakit kailangang i-post pa sa Facebook? Kung sabi ng iba, ay kung nagmamalasakit ka sa mag-asawa, bakit kailangan mag-post ka pa sa Facebook? Sa kaalaman po, nang hindi pa nakakalam, matagal na po ang advokasya ni Colonel Busita. At sinasadya po nating mag-post sa Facebook, hindi para magpasikat or kumita ng monetization sa Facebook or YouTube. Bakit po? Kung ang interest natin ay kumita sa Facebook or YouTube, ipagbabawal natin ang paggamit ng iba sa ating mga videos. Ito ang malinaw na patunay na hindi ang interest natin ay pera. Again, matagal na po itong ating advokasya. At kung bakit ipinopost natin ito sa Facebook, para doon sa mga tatay at nanay na mali din ang ginagawa at inilalagay sa peligro ang buhay ng kanilang anak, umaasa tayo na magigising at matututo sila. At syempre, hindi naman natin sila kayang bantayan, hindi natin sila kayang obligahin na sundin ang ating ipinapaalala. Ang mahalaga na lamang sa atin ay ginagampanan natin yung alam nating makakabuti sa ating mga kapwa Pilipino. Kapareho ng mga ganito na labag sa batas ang ginagawa at nalalagay sa peligro ang buhay ng anak. Alam niyo po, kapag ikaw ay tunay na advocate, hindi ka magsasawa na gawin ang alam mong tama. Dahil ang number 1 pong basehan natin ay yung sabi sa Matthew 22:39. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So, ibig sabihin po, kung sa aking sarili, sa aking kapamilya, ayaw ko naman na sila ay madisgrasya. Ganun din ang pagtingin at pagmamalasakit natin sa iba. At meron din pong binabanggit sa Santiago 4:17. Sa nakakalam nga ng tama at hindi ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Ito ay kasalanan sa Diyos. Base po sa aking dalawang nabanggit, yan po ang pangunahing nagtutulak sa atin para patuloy at huwag mapagod sa pagmamalasakit sa ating kapwa. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na nakikita natin na mahirap na nga ang pamumuhay, nalalagay pa sa peligro ang kanilang buhay. Naniniwala ako na itong Boss Kita podcast ay karagdagang puwersa o estilo or pamamaraan para higit nating mapalakas ang ating advokasya. Dahil alam niyo po, kung ako naman ay walang tiwala sa ating mga kababayan, hindi tayo magsasakripisyo ng ganito na katulad ng ating mga ginagawa. So dahil tayo may tiwala sa ating mga kababayan at naniniwala tayo na marami lamang ang nakakalimot dahil na rin siguro sa kagipitan sa kanilang pamumuhay, kaya yung mga ibang bagay-bagay na dapat nilang bigyan ng pansin ay nalilimutan nila. Kaya hindi po tayo magsasawa na gawin ito para sa kanila. At ngayon naman po, lumipat po tayo sa isang masakit na realidad na habang mayroon tayong kababayan na pinagtiwalaan ng taong bayan na maluklok sa Kongreso, na nagtatago sa ibang bansa, na pinaniniwalaang malaki ang pagkakasangkot at partisipasyon sa mga korupsyon na naganap nitong mga nagdaang taon. Isang kapatid nating rider ang nasawi habang naghihintay po na matanggap ang kanyang 5,000 pisong ayuda. Ito po ay dulot ng krisis na dinadanas nating lahat. Nakakalungkot po na dahil lamang sa kakarampot na halaga, itong ating kapatid na rider ay nasawi. Isipin po natin yan, isang kapatid nating rider na nagsisikap na mabuhay ng marangal para sa kanyang pamilya at hindi naman po may tatanggi na malaki ang kanyang contribution kapareho ng ibang mga delivery rider sa ating ekonomiya.
Namatay siya hindi dahil sa aksidente, kundi sa palpak na sistema na umiiral sa ating bansa. Partikular po dito sa pagbibigay ng ayuda. Ang masakit po dito, aminado ang ating pamahalaan at ang LGU na may pagkukulang ang ating gobyerno dito sa sistema ng pamamahagi ng ayuda sa maliliit at mga ordinaryo nating mga kababayan. Ang tanong, hanggang kailan po magaganap ang ganito at kailan maayos itong palpak na sistema? Sa ngalan po ng taong bayan at serbisyo publiko, hiniling po natin sa pamunuan ng DSWD, LGU at iba pang ahensya ng ating pamahalaan. Magsikap po tayo, ayusin natin ang matagal ng palpak na sistema na nakasanayan natin sa ating bansa. Hindi po dapat danasin ng ating mga kababayan ang pagpila sa mainit na lugar at ang kanilang pagsasakripisyo dahil lamang sa maliit na halaga na inaasahan nilang ayuda. Ang ayuda po ay dapat iniaabot, hindi ipinaglalaban hanggang sa huling hininga. Sa pamilya ng ating kapatid na rider, katarungan po ang ating panawagan. At sa mga opisyal ng ating gobyerno, gumising na po at magbago na tayo. Dahil kung hindi lamang po buhay ang mawawala, kundi ang tiwala ng taong bayan sa ating pamahalaan. Sa ating bansa, hindi dapat namamatay ang sumusunod, kundi dapat silang pinoprotektahan. Alam niyo po, patungkol doon sa kapatid nating delivery rider na namatay dahil sa paghihintay ng kanyang ayuda. Ako po ay nalulungkot sapagkat hindi dapat mangyari ito. Una, maliit na halaga lamang ang 5,000 piso. Pero nasakripisyo ang buhay ng ating kapatid na rider. At ako po ay naniniwala kung maayos ang sistema, itong payout na sinasagawa ng DSWD, dapat hindi po ito mangyari. And overall, maaring ang iba hindi sasang-ayon sa atin, pero hindi po tayo sumasang-ayon dito sa nasabing ayuda. Bakit po? Napakaraming kapatid nating naghihirap, hindi lamang mga motorista. Pero itong ayuda po na ibinibigay ng ating pamahalaan, ilan lamang, maliit na porsyento lamang ang nakakatanggap nito. Dapat po sana ang taong bayan ang makikinabang, hindi lamang ang mga iilang motorista. Ano pang ibig sabihin natin? Dapat ang bigyan ng focus ng ating pamahalaan ay kung paano mapapababa ng tuloy-tuloy ang gasolina at ang ating krudo. Dahil kapag mataas po ang krudo, mataas ang gasolina, lahat po ng bilihin sa palengke at sa lahat, iba't iba pang mga bilihin, yan po ay tataas at tataas pa rin. Ibig sabihin po, hindi lamang mga kapatid nating motorista, mga delivery riders, mga jeepney drivers at iba pa, ang naghihirap at naapektuhan nito. Kaya po, sa pangkalahatan, dapat po ang inisip na programa ng ating pamahalaan ay makikinabang ang bawat Pilipino, hindi bilang at iilan lamang. Kaya paumanhin po doon sa mga sumasang-ayon na dapat silang tumanggap ng ayuda. Sa ngalan po ng taong bayan, sa ngalan po ng mga kababayan nating Pilipino, hindi po tayo sumasang-ayon dyan. Sa mga kapatid nating motorista at sa iba pa nating mga babayan, mga boss, ang boss kita ay ginagawa po namin para suportahan at palakasin ang ating pakikibaka laban sa mga tiwali at mapang-abuso ng mga nanunungkulan, partikular sa mga pulis at mga enforcers at iba pa. Mayroon lamang po tayong isang pamantayan. Basta tama, kampi-kampi po tayo. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayo. Ang inyo pong lingkod, Colonel Busita, Boss Kita Podcast. Mabuhay po tayo. God bless.